Welcome, magandang gabi, umaga po sa inyong lahat. At patuloy nating papurihan ang Diyos sa ating buhay, mga kapatid. Sa pananampalataya kay Kristo Jesus, patuloy tayo mag-aral. This is our 8th day, no? For the patuloy nating pagbulay-bulay ng salita ng Diyos sa ating buhay. Sa nung unang araw natin, yung 1 John 3:16, that for God so loved the world that He gave His only one begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. And the second day is the Matthew chapter 6 verse 33, that seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. On the third day is the Matthew chapter 11 verse 28, na kung saan ang sabi niya doon, lumapit kayo lahat, come to me all heavily laden and weary, and I will give you rest. And fourth day is the Philippians chapter 4 verse 6, that do not anxious about anything, but in everything by prayer and petition present to God. And sa fifth day, ito yung Matthew chapter 6 verse 9 to 13, na kung saan pinag-aralan natin yung Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive our sins as we forgive those who sin against us. Do not bring us to a test, but deliver us from evil. Amen. So in the seventh day, ito yung John 8:32, no? Sa John 8:32, ang sabi po doon, if you will know the truth will set you free. So, tayo na po ay malaya sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Ngayon, patuloy tayong mag-aral at magbulay-bulay ng kanyang salita. Muli sa 8th day natin ay sa Matthew chapter 26 verse 41. Akin lamang pong babasahin sa NIV version. Sa Matthew chapter 26 verse 41, ganito po ang nakasulat. Ang sabi ng Panginoong Hesus, watch and pray so that you will not fall into temptation. The spirit is willing, but the body is weak. So, purihin ang ating Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Hallelujah. Panginoon, mulit-muli o Diyos, lumalapit kami sa iyong kabanal-banalang trono sa umaga pong ito, Diyos. Hayaan mo, o Diyos, siyasatin mo, o Diyos, sa aming mga puso. Kung mayroon ka, o Diyos, nakitang bahid kasalanan, patuloy kami, o Diyos, na nagpapakumbaba at humingi ng kapatawaran sa lahat na aming nagawang kasalanan, sa puso't isip namin, o Diyos, mga bagay na nagawa namin, na nasaktan namin ng iyong puso. Lord God, patawarin mo po kami, Panginoon, linisin mo po kami, o Diyos, ng banal mo dugo, at hayaan mo po sa oras po ito na mag-aral kami ng iyong salita, turuan mo po kami ng ayon sa iyong nais, O Lord God. Holy Spirit, be our teacher, at hayaan mo, Panginoon, na sa lahat, Panginoon, na nakakarinig nito ng aming pag-aaral ng iyong salita, O Diyos, patuloy mo silang abutin, hayaan mo, Panginoon, nabuksan mo, Panginoon, kanilang patuloy kanila spiritual na mata, O Diyos, para makita kanila, O Diyos, at mahalin ka sa mas malalim biblical pangkaparaanan. At ikaw nga, O Diyos, ang patuloy na purihin nila, Lord God. Hayaan mo, Panginoon, na naman po yung expectation nila, Lord God. I do pray that you open the blessing from the heaven, at patuloy mo, Diyos, pagpahalain ng kanilang buhay. Lord, salamat po at sa aming pagpapatuloy. Ikaw na po patuloy ang maging programmer namin. This all we pray in Jesus' name. Amen. So, ang ating pagbulay-bulayan na salita ng Diyos sa oras pong ito ay yung ang sabi ng Panginoong Hesus sa Matthew chapter 26 verse 41. Ang sabi doon, watch and pray. Watch and pray so that you will not fall into temptation. The spirit is willing, but the body is weak. Naano nyo na po ba, mga ka-YT, mga kasamahan sa YT na nanonood, napansin nyo na ba na minsan yung may gusto ka na ayaw ng katawan mo, yung parang nagano ka na, yung halimbawa pupunta ka ng palengke, nakaset ka ng pupunta ng palengke,
Kasi kailangan mong pumunta ng palengke, maaring wala kang gamit sa bahay, ano. Sa sa paghanda mong papuntang palengke, umulan. Ayun na, andun yung katawan mo naman ay ayaw mong mabasa, ayaw mo tinamad. So ito yung parang nito na, the spirit is willing but the flesh is weak. Ayaw na, tatamarin na. Naulan o minsan ang dahilan mainit, di ba? Parang conflict sila, hindi nagkakaisa yung espiritu mo at saka yung gusto ng katawan mo. Sometimes gusto mo may nagyaya sa iyo, gusto mong pumunta, pero kapag yung nakaramdam ka naman ng pagod, yung halimbawa nagtrabaho ka maghapon, tapos puyat na puyat ka, kailangan mo ng rest, kailangan mo talaga na itutulog mo pa rin, 'di ba? Nasusunod din yung katawan sometimes, so ito yung nais ng Diyos na maging watchful tayo na the spirit is willing but the flesh is weak. So napakahina po talagang ating katawan. Ito yung nagagamit para tayo makagawa ng kamalian sa ating buhay, itong flesh natin. Siyempre ito yung halimbawa may kukunin kang bagay, steal, yun, magagamit mo itong katawan. May kakalabanin ka, ito pa rin magagamit itong katawan. So huwag nating hayaan na maghari yung kagusto ng katawan. Kasi ang gusto ng ating katawan, ito yung isi-serve natin. Ito yung gusto natin siyang pinagpapahinga, gusto natin siyang pinapakain, lahat ng kanyang luho, binibigay natin. But sometimes yung nakakapag-pray, halimbawa, oras na ng prayer mo, halimbawa, nag-set ka ng prayer mo ng ganitong oras, mag-pray ka. Pero dahil sa busy mo, sa kalalagay ng make-up, kakalagay ng naubos na yung oras sa lang ng katawan. Pero yung espiritu mo na wala na set aside na. So ito yung inaano ng Diyos na the spirit is willing but the flesh is weak. So tayo na po ay napalaya sa John 32 po. If you know the truth will set us free. So, napalaya na tayo sa katotohanan. Sabi po sa Galatian, sa Galatian, sa buksan ko lamang po sa aklat ng Galatia. Sa Galatia chapter 5. Tapos tatalon tayo sa Galatia chapter 5. Sa Galatia chapter 5, ang sabi po doon, ang sabi ni Paul, si Paul ang may akda ng Galatia. So ang sabi ni Paul sa Galatia, hindi ko mahanap-hanap ang aklat ng Galatia sa aking Bible. Kita na hindi nagbubukas, So sabay-sabay tayo mag-aral ng salita ng Diyos. Mas mabilis pa maghanap sa laptop. Konting verse lang kasi yun Ang nipis kasi itong Bible ko. Konting chapter lang kasi yun. So hindi ko matandang kung ano yung kasunod na kasi. Ay, kinain na yung oras ko sa pagkahanap lang. Philippians, Colossians, ito Galatia. Nakabi pala ng Ephesians. Sa Galatians chapter 5. Basahin ko lang yung kauna-unang sinabi ni Paul dito sa chapter 1. It is for freedom that Christ has set us free. So nung binigyan tayo ng kalayaan ng ating Panginoon, nung nalaman natin ang katotohanan, binigyan na tayo ng freedom. So sabi niya, stand firm then and do not let yourselves be burdened again by a yoke of slavery. Huwag na nating hayaan pa na tayo maging slave. Minsan, magiging slave na natin itong katawan naman natin, na kung saan lang agawa tayo ng mali. Kung tatalon tayo ang sabi niya doon sa sa chapter
chapter 5 verse 16. Basahin ko lamang po sa chapter 5 verse 16. Ang sabi po dito ni Paul, So I say, live by the Spirit, and you will not gratify the desires of the sinful nature. Kaya ang sabi ni Paul, mamuhay daw tayo ng ayon sa Espiritu para hindi tayo ma-attract, sa mga sinful nature. Kasi sabi nga natin, nature na po ang kasalanan nangyayari, pero kailangan pa rin nating iwasan hanggat maaari. Kayang-kaya naman kung tayo namumuhay ayon sa Espiritu ng Diyos. For the sinful nature desires, ito na po, for the sinful nature desires what is contrary to the Spirit. Lagi silang contrary. Itong sinful nature, kung tayo napalaya na tayo, hindi po ba? Kung patuloy pa rin tayo na yung gusto pa rin natin, kasi gusto ng laman natin yung susunod natin, nagko-contrary na sila, magkakaroon na sila ng conflict. For the sinful nature desires what is contrary to the Spirit, and the Spirit what is contrary to the sinful nature. They are in conflict with each other, so that you do not do what you want. Hindi mo magawa yung gusto mo. But if you are led by the Spirit, you are not under law. Kung ikay ay nililed ng banal na Espiritu, you are not under the law. Hindi ka saklaw ng kautusan, Kumbaga, isa kang mapayapa na lumalakad ng ayon sa So pag-aralan natin at that time. So dito muna tayo sa sinful nature. Kasi dito tayo pinalaya ng Diyos. Pinalaya na tayo sa sinful nature. The acts of the sinful nature are obvious: sexual immorality, impurity and debauchery, idolatry and witchcraft, hatred, discord, jealousy, fit of rage, selfish ambition, decision, faction, and envy, drunkenness, orgies, and the like. I warn you, as I did before, that those who live like this will not inherit the kingdom of God. So napakaliwanag po ng sabi ni Paul sa Galatia chapter 5, sa Galatia chapter 5. Basahin ko lamang po sa Tagalog para mas lalo nating maintindihan. Ang sabi ni Paul ito yung kagustuhan ng laman, itong flesh, Sinasabi ko sa inyo, mamuhay kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo pagbibigyan ang mga pagnanasa ng laman, sapagkat ang mga pagnanasa ng laman ay laban sa kagustuhan ng Espiritu, at ang kagustuhan ng Espiritu ay laban sa pagnanasa ng laman. So magkasalungat sila. Magkalaban ang dalawang ito, kaya napipigilan kayo sa paggawa ng nais ninyong gawin. Kung pinapatnubayan kayo ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. So, kung tayo nasa na tayo ng banal na Espiritu, wala na tayo sa kautusan. Kaya hindi sa chapter 19, hindi ba ikakaila ang gawa ng laman? Ito yung mga gawa ng laman, hindi may kakaila ang mga gawa ng laman. Ito yung mga gustong-gusto ng flesh: pakikiapid, kahalayan at kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagkukulam, pagkapuot, may puot ka, pag-aaway-away, pagsiselos, pagkagalit at kasakiman, pagkakampi-kampi at pagkabaha-bahagi, pagkainggit o pagpatay, paglalasing, walang habas na pagsasaya. Walang habas na pagsasaya at ibang katulad dito. Muli ko kayong binabalaan, ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Ano naman yung bunga ng Espiritu? Kung tayo naman ay namumuhay ayon sa Espiritu, Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig,
kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ganito. At pinako na sa krus ng mga nakipag-isa kay Kristo ang kanilang laman at ang masasamang hiling nito. Kung binigyan tayo ng buhay ng Espiritu, mamuhay rin tayo ayon sa Espiritu. Huwag tayong maging palalo, huwag nating galitin ang isa't isa, huwag rin tayong mainggit sa isa't isa. So, dito natin nakikita yung pag ng gusto ng laman tsaka yung espiritu, ano. So, ang sabi niya po yung nais ng laman, ito yung may pag-ibig sa bawat isa. Kaya ito nga ang sabi ng Diyos sa unang kautusan, love your God with all your heart. And number 2, dalawang kautusan lang inano niya, love your neighbor. Ito yung sa New Testament, no? Kasi kapag mahal mo naman ang isang tao, kapag alam mo naman yung isang tao, hindi mo naman siya gagawa ng masama, hindi mo naman niya nanakawan, hindi mo naman siya pagsisinungalingan, hindi mo naman siya lulukuhin, kasi mahal mo, di ba? So, ito yung kautusan ng Diyos. Yung 12 commandments na sa Old Testament, inano na lang sa dalawa. Andun na sa love your God with all your heart, with all your mind, with all your soul. And number 2, love your neighbors. Mahalin mo ang kapwa mo, tao. Yun yung pangalawang utos ng Diyos. Siyempre, kapag mahal mo na ang kapwa tao mo, hindi mo na siya nanakawan, hindi mo na siya anuhin, kundi patuloy mo siyang pakitaan ng iyong pagmamahal. So, ang pangalawa, andun yung kagalakan, lagi kang galak o masaya, no? Masaya ka lagi, nagagalak ka. Kung ano yung nangyayari sa kapatid mo na nakakabuti sa kanya, mas lalo ka pang nagagalak, sinusuportahan natin. Hindi yung hihilain pa pababa. Andun yung inggit. Yung inggit naman, andun na yung pumapasok naman dun yung ng laman, yung gusto naman ng laman nun, yung tayo naiinggit, para magkaroon tayo ng sama ng loob. So, ito yung ayaw naman ng Diyos. Andun naman, ay magkakontra sila. So, andun yung kapayapaan. Andun na mapayapa ka kapag andun ng Banal na Espiritu, kung namumuhay tayo ayon sa Espiritu. Andun yung pagtitiyaga, hindi ka mainipin, hindi ka kahit na andun na ang tagal yung inaantay mo, andun pa rin yung pagtsatsaga mo sa pag-aantay sa Panginoon Jesus. Andun yung kabaitan, kabaitan, kabutihan, andun na mabait ka sa lahat ng aspeto ng iyong buhay, lalo na sa kapwa mo tao, kasi sila naman yung nakikita mo araw-araw. Dapat may bait tayo, kabutihan. Andun yung katapatan, maging matapat tayo, kaya hinahunan at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ganito, at pinako na sa krus ng mga nakipag-isa kay Kristo. So, nung tinanggap natin ang ating Panginoong Jesus bilang Diyos at bilang tagapagligtas, yung mga gawa natin, yung mga kasalanan natin ay sinama na ng ating Panginoon na napako doon sa krus ng Kalbaryo. So, ito na po yun. Tayo na po yung napalaya. So, napalaya na po tayo. So, kung napalaya na po tayo, kailangan na nating mamuhay ayon sa Espiritu. We know na the Spirit is willing, but the flesh is weak. Ito nga ang sabi ng Panginoon. But our God is a God of chance, Kahit nandun yung natin, pagkakamali natin, He still love us. He still love us. Nandun yung si Peter na nandun at that time na, kung basahin natin yung aklat na yon, ng mga kasama niya na inaano niya na mag-pray. Ang sabi ng Panginoon, hindi niyo man lang ba ako masamahan ng kahit konting oras na mag-pray. Sabi niya ganun, watch and pray, so that kaya doon niya nasabi, dahil ang Panginoon andun na marublob siya na langin, tapos yung mga alagad niya andun naman na ang sarap ng tulog.
Pero andun na ng ating Panginoong Jesucristo. That time ay uhulihin na, ipapako na sa krus, andun na yung mag-start. Pero andun nga na pinakita lang ang mga bagay na ito para alam natin kung paano tayo kumilos, kung paano tayo kumilos sa mundong nasa ibabaw, ano, na that we must be led by the Holy Spirit. Binigay na sa atin ng Panginoong Jesucristo ang Espiritu niya na patuloy na mag-aliw, mag-ano sa atin, mangontrol. Tignan mo, kung ikaw ay isang tumanggap na sa ating Panginoong Jesucristo at tinanggap mo na siya ng buong puso, kung makagawa ka ng mali, i-reveal sa iyo ng Espiritu, ito mali. I-reveal niya, makikita mo ang kamalian mo. Because God is God of i-reveal niya yung kung ano yung mali mo. Ipaparealize niya na ito ay mali. So kung andun na ihingi mo na ng tawad, Lord, sorry po dahil hindi ko po alam na mali. But still, nagawa ko na. Kung hiningi natin ng Lord ng patawad, He is faithful God. Napapatawarin tayo. Kasi andito pa rin tayo sa mundong ito na tayo talaga ay nasa critical na magkakamali pa rin tayo. Hindi porket na Kristiyano na tayo, hindi na tayo magkakamali. No. Mas prone tayo sa kamali. Ano? Mas prone tayo sa kamali dahil tayo yung target ng kaaway. Tayo yung target ng kaaway kasi dati na hindi mo pa kilala ang Diyos sa buhay mo, hindi mo pa tinanggap si Jesus bilang Diyos at bilang tagapagligtas mo, andun ka pa sa namumuhay ng ayon sa laman na kung ano yung gusto ng laman ay sinusunod mo, kung ilang babae ang gusto mo o ayos lang, kung mag-inom, magdamag, ayos lang. Hindi ka pa prone ng kasalanan natin kasi namumuhay ka ayon pa sa kasalanan. Pero nung nakilala mo, natanggap mo ang Panginoong Jesucristo, alam mo na ang bagay na ito, ito na yung mas prone na tayo sa kasalanan. Kasi yung namumuhay ka sa kasalanan, nandun na yun eh. Hindi niya pa kilala that time ang Panginoong Jesus. Namumuhay siya sa kasalanan. Pero kapag nakilala niya ang Diyos, andun pa lang na magigising siya, kaya matatanggal yung piring. Yung pinag-aralan natin na ano yung piring sa kanyang mata. That if you know the truth will set you free. Ngayon, free ka na. Nakikita mo na yung tama at mali, hindi po ba? Kung nakikita mo na yung tama at mali, at ginagawa mo pa rin yung mali, pero alam mo na yung tama, yun na po yung totoong kasalanan na nagkakasala ka sa Diyos. Pero andun pa rin dapat na hingi natin ng tawad sa Lord. Ang Diyos naman ay sa 1 John 1:12, He is a faithful God na magpapatawad sa lahat ng ating nagagawa kasalanan. We are in the race, alam ng Diyos yan. Kaya patuloy lang tayo. Kasi kung titingnan naman natin sa Bible, halos lahat naman gumawa ng kasalanan. Si Moises nakapatay. But still, God, He used it. No? Halos lahat. Si Paul ay naman siya. Siya yung nagpe-persecute sa mga alagad ng Diyos. So, pero ginamit pa rin siya ng Diyos. Nung nalaman niya yung katotohanan, mas malala pa yung mga napagdaanan nila. Pero thank God, sila yung nagiging natin ngayon. Sila yung nagiging idolo natin o nagiging pattern. Nakikita natin kung paano sila namuhay. Kasi naikwento nila kung ano yung napagdaanan nila, naikwento nila kung ano yung receive nila, nakapangyarihan ng Diyos sa kanilang buhay. Nakikita natin to at ating nababasa at ating napag-aaralan. So ito na makikita natin na minsan hindi na yung tao yung maglulugmok sa atin ng kasalanan, kundi sarili na rin natin. Kung patuloy natin sinusunod ang gusto ng katawan natin, wala pong mangyayari. Kasi ang katawan gusto niya mag-inom, gusto niya happy lagi, gusto niya nakarelax lagi, gusto niya kahit na oras ng prayer mo, gusto niya matutulog pa lang. Ito yung katawan.
But kung tayo namumuhay ayon sa Espiritu ng Diyos, ayon sa Espiritu, hindi na tayo namumuhay sa ganun. Kundi nakokontrol na natin itong laman natin. Andun na yung pagtsatsaga mo. Ang sabi nga dun, andun na yung pagtsatsaga mo, kabaitan mo, kabutihan mo, malaki na yung pag-unawa mo. Yung hindi na may nakita ka lang na konting nag-away sa labas, pati ka nagagalit na rin. Hindi kasi nakokontrol mo na. Kaya mo nang kontrolin. Day by day na lumilipas, yung hanggang makokontrol mo rin yan. Kung dati na sabi mo mabunga ka, madali kang magalit, but when the Holy Spirit fills you, unti-unti kanyang babaguhin. Hindi na, wala pong biglaan. But this time napag-aralan natin yung pagkakaiba ng kagustuhan ng Espiritu at ang naman we are now free sa nung natanggal ang talukbong ng ating mga mata, yung mga pering. Nakita natin ang katotohanan at tinanggap natin ang ating Panginoon si Kristo bilang Diyos at bilang tagapagligtas. Yung mga kasalanan natin ay inako na niya doon sa krus ng Kalbaryo. Siya na yung napako, siya na po yung naghirap sa lahat ng ating makasalanan. Kaya tayo nagpapasalamat sa Diyos at patuloy niya tayong tinuturuan kung paano lumakad pa ng ayon sa kanyang nais ating buhay. Gusto niya na tayo maging idolo, hindi tayo magiging idolo o maging modelo sa mundong ito kung hindi tayo mamuhay ng ayon sa Espiritu. Minsan konting lang, tawag lang, naiinis na, nagagalit na. Huwag natin pairahin ganun. Let basahin natin with the fruit of the Holy Spirit. Huwag natin may mahulog. Yung ganda, but the fruit of the Holy Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such thing there is no law. So napakaganda. Napanghawakan lagi natin yung the fruit of the Holy Spirit. At patuloy natin unti-untihin. Kung may nahirapan pa tayo, unti-untihin natin iwaksi ang sinful nature, yung kumbaga nature na siya na nagagawa natin pang araw-araw, unti-untihin natin, matatanggal yan. Pero wag tayong pababad doon. Hanggat maaari, mas strong yung Holy Spirit natin, mas strong yung Spirit natin na labanin ang kagustuhan ng laman. Dahil the acts of the sinful nature are obvious: sexual immorality, impurity, the debauchery, idolatry, and witchcraft, hatred, discord, jealous, passion. Yung sa idolatry, hindi lang naman sa mga sa mga kung ano yung inuuna mo sa buhay mo, yun yung idolatry mo So yun yung nais ng Diyos na unahin. Kung inuuna natin na Diyos, yun yung siya na yung inidolo natin ating buhay. Kaya sabi niya po doon sa Galatians chapter 5 verse 25, since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit. Let us not be conceited, provoking and envying each other. So basahin ka rin sa Tagalog para patuloy natin maintindihan. Ang sabi nga doon sa 25, kung binigyan tayo ng buhay ng Espiritu, mamuhay rin tayo ayon sa Espiritu. Huwag tayong maging palalo at huwag nating galitin ang isa-isa at huwag rin tayong mainggit sa isa-isa. So, napaka-importante yung salitang inggit sa huli na nilagay niya. Huwag tayong mainggit sa isa-isa. So, maging masaya tayo kung ano ng isa sa atin. Hindi po ba? So, dito na lamang po. Sa susunod ulit, patuloy na pagpalain ng Diyos. Let us pray. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa kabuti at kadakilaan mo, Diyos. Patuloy mo kami, Diyos, na turuan ng lumakad, ng ayon sa iyong nais, ng ayon sa iyong Espiritu. Patuloy mo kami i-guide mo kami, Panginoon, sa bawat pang-araw-araw namin.
para ikaw o Diyos yung masundan namin. Panalangin ko rin po Panginoon sa bawat tao na nakakapanood nito o Diyos, patuloy mo Diyos buksan kanilang spiritual na mata at makita o Diyos ang katotohanan na ikaw o Diyos yung katotohanan, na ikaw o Diyos yung nagpatawad at ikaw o Diyos yung nagbigay ng buhay na para sa amin. Hayaan mo Panginoon na ilagay mo sa kanilang puso na ikaw pa rin patuloy ang unahin nila sa buhay nila o Diyos. Masundan nila kung ano yung nais mo, ang nais mo sa bawat isa sa amin. Patuloy mo Diyos buksan ang pagpapala ng darangawan ng langit sa kanilang buhay at sa pamumuhay namin bilang Kristiyano o Diyos. Ingatan mo kami Panginoon. Layo mo kami sa anong aksidente, disgrasya o anumang bagay na pagsubok na hindi namin kaya o Diyos. Kaya o Diyos, patuloy mong patnubayan ng bawat isa, patuloy mong pagpalain mong bawat pamilya namin. Ingatan mo po, patuloy mo ang kaligtasan ng bawat isa sa amin. At patuloy mo Diyos buksan ang durungawan ng langit, ang sukat ng durungawan ng langit na masaganang pagpapala ang bawat isa sa amin. Kaya Panginoon, pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin sa ngalan ni Jesus. Amen. So maraming salamat sa inyo mga kapatid. Sa next, just click the button, buzzer, subscribe, at patuloy kayo na manood at tayo mag-aral ng salita ng Diyos. Sa Diyos po ang papuri at pasasalamat.